Hello mga mamshis! Isa na namang napakasarap na pangmerienda or pangnegosyo na recipe ang ating lulutuin today. Napakadali lang nitong sundan mga mi at saka konti lang ang mga ingredients na ating kakailanganin. Una nating gagawin, itong palaman niya, naglagay ako dito ng 1 cup na muscovado sugar at 1/2 cup na brown sugar. Pagkatapos, pakonti-konti akong naglalagay dito ng 1 cup na tubig. Pakonti-konti nang lagay hanggang sa matunaw yung asukal. Kapag natunaw na, ilagay na lahat ng tubig na natira at haluin pa natin ito ng mabuti. Hayaan natin itong kumulo pa at pagkakulungan nito ay ilalagay na natin itong ating grated young coconut. Lulutuin na natin itong ating niyog hanggang sa mag-caramelize yung sugar na ating nilagay dito. Continue lang tayo sa paghahalo para hindi masunog ito. Kapag nag-caramelize na ito, tanggalin na ito sa apoy at iset aside muna. At gagawin na natin yung ating dough. Naglagay ako dito sa bowl ng 2 and 3/4 cups na all-purpose flour. Pwedeng first class flour ang gamitin. 1 teaspoon na yeast at 1 teaspoon na baking powder. Naglagay rin ako dito ng konting asin. Itong sugar ay optional lang. Kayo nang bahala, depende sa panlasa nyo. Naglagay rin ako dito ng isang itlog at maglagay tayo ng 1 cup na tubig pero pa konti-konti ang lagay ng tubig dito hanggang sa makuha na natin yung tamang consistency ng ating dough. Kapag medyo dry pa ito, dagdag lang kayo ng dagdag ng tubig. At saka haluin lang natin ito. Medyo dry pa nga siya, kaya nilagay ko na lahat ng 1 cup na water. At haluin lang natin siya. Pagkatapos, gamit ang ating malinis na kamay, i-knead natin ito hanggang sa makabuo tayo ng dough. Lagay ako dito ng konting harina para hindi dumikit itong dough pag minamasa na natin. Masahin lang natin ito gamit ang ating malinis na kamay. Lagay din tayo dito ng unsalted butter, pwedeng margarine ang ilagay. At i-knead pa natin ito hanggang makuha na natin yung tamang consistency ng ating dough. So, okay na itong ating dough. Kumuha ng bowl. Lagyan ng konting mantika yung bowl para hindi dumikit itong dough at i-rest muna natin ng mga 30 minutes to 1 oras. Makalipas nga ang 1 oras, ito na ang ating dough. Palalabasin lang natin itong hangin dito sa ating dough. Ayan. Naman ay ikakat lang natin ito. Depende sa size na gusto nyo. I-cut lang natin ito at sa pagkakat ng dough, kailangan silicone yung gamitin natin para hindi talaga siya dumikit. Ayan, gagawin lang natin parang bola itong mga dough natin. Ayan, okay na ang ating dough. Ngayon naman, gumamit tayo ng rolling pin. Kung walang rolling pin, pwede kayong gumamit dito ng baso. I-flatten lang natin ito. Pagkatapos ay lalagyan na natin ito nitong ating niluto na niyog. Yung niyog ang gagawin nating palaman dito sa ating dough. So, i-close lang natin ito. Depende sa inyo kung gusto nyong close, dapat ay talagang close na close siya para hindi siya bumuka kapag pinirito na natin. So, kayo na bahala mga moms kung anong mga shape ang gagawin nyo dito. Any shape naman ay pwede naman dito. Gaya nitong ginawa ko, gumawa ako ng ball na shape. Basta, kayo nang bahala dyan kung anong mga trip nyong gawin dito na mga sizes at shape. Sa isang pan, maglagay tayo ng mantika at ilagay na natin ito habang hindi pa mainit para hindi mabigla yung pagkaluto nito. Baliktarin natin ito para maluto rin yung kabilang side niya. Continue lang sa pagluluto hanggang mag-golden brown na ito. Kapag ganito na ang kulay, yan ay luto na at tanggalin na natin dito sa ating apoy at palamigin ng konti. Ngayon naman ay lalagyan natin ito ng sugar. Kayo nang bahala, pwedeng powdered sugar, pwede rin itong normal na white sugar lang ang gamitin nyo. At syempre, pwedeng wala na ring sugar. Yun ay depende na lang sa inyo kung gusto nyong lagyan. Mas maganda kasi siyang tingnan kung may sugar or powdered sugar na ilalagay dito. Kung umabot naman kayo sa puntong ito ng aking video, i-comment nyo naman dyan sa ating comment section kung saang lugar kayo nanonood. Para alam ko kung saan umabot itong aking video. Subukan nyo na rin ang recipe na ito mga moms. Napakasarap nito. Pwedeng-pwede nyo rin itong ibenta at pagkakitaan. Sa panahon ngayon, kailangan talaga natin ng extra income. Sa mahal ng mga bilihin ngayon. Kaya tamang-tama rin ang recipe na ito. At syempre, para di na kayo bumili ng pangmerienda, kayo na lang ang magluto. Makakatipid pa kayo.